everyone! Another tipid ulam galing sa kusina ni Kakang Dalikan. Ngayon po ay papatunayan natin kung saan ang pinakamasarap na malunggay sa balat ng lupa at sa huli-huli ay malalaman nyo na. Malunggay na galing sa tanim ng kapitbahay at lahat po tayo'y nakakaalam na ito ang pinakamasarap kasi po libre at wala na tayong kapagod-pagod pa. So, inabraw, dinengdeng, at kung ano-ano pa ang tawag sa mga Kailocanuan. Tara na mga kaibigan, iluto na natin siya. Pwede nating lagyan ng kalabasa, pampalinaw ng mata, waving na handa ng sumabak sa ating menu for today. Leftover na pritong isda, buhayin natin ito at pwede natin isakop sa ating lulutuin ngayon. Kaya, abang na. Kailangan ko ay lagi kong nilalagyan ng luya para ang amoy na ay aromatic talaga. Sabayan mo na ng sibuyas para mas malasa. Tubig. Yung alam mong sapat na, ilagay ang luya. Hayaan lang muna siya. Isunod natin ang sibuyas para mas masaya. Antayin nating kumulo-kulo-kulo-kulo. Pagkatapos niyan, lagyan na natin ang secret na ingredient sa lahat ng luto ng mga Ilocano, ang bagoong. Hayaan natin kumulo-kulo-kulo-kulo, saka ilagay natin ang pritong isda. Pagkatapos nilagay ang pritong isda, lagyan natin ng konting asin para dagdag pampalasa. Kapag ito ay malambot na, hanguin ang isda para hindi madurog ito habang isunod natin at iluluto naman ang mga gulay na magiging kasama niya. Ayan mga kaibigan, isahog na ang kalabasa. Hayaan din natin siyang kumulo, kulo. Haluin ng mabuti para ito ay mas maganda. Ayan, pwede na ang ating kalabasa. Malambot-lambot na siya. Half cook kung tawagin nila. Kaya ihanda mo na ang susunod, ang talong ni Maria. Bakit talong ni Maria? Kasi galing po ito kay Maria. Ayan. So, ilagay na natin ang talong mga kapatid. Ayan, talong. Haluin, ihalo para mas maganda ang pagkakaluto. Siguraduhin lamang mga kaibigan na sapat ang tubig niya. Ayan, pwede na ang ating talong. So, ang susunod nating ilagay ay ang ating dahon ng malunggay na tanim ng kapitbahay. Ngayon na mga kapatid, ilagay na natin ang malunggay. Ang malunggay po ay isa sa mga pinakamasustansya na gulay, green leafy vegetable kung tawagin nila. Ayan. Kaya salamat sa aking kapitbahay at naisipan niyang magtanim. Mabuti itong kapitbahay, mabait talaga siya. Kasi iniisip niya ang mga kapitbahay ng Pilipina at lalong-lalo na mga Ilocana. Lagas ang dahon niya.
So ayan, ang katanungan kung saan masarap ang malunggay, aba syempre sa tanim ng kapitbahay. Ibalik na natin ang isda mga kapatid. Ayan. Para naman po yung lasa ng pritong isda ay hahalo sa sabaw niya. Siguradong, mapaparami na naman tayo ng kain nito. Hayaan mo na ang jeta-jeta. Ang importante, may laman ang ating mga bituka. At ayan mga kaibigan, luto na siya. Ayan, i-ready na ang lamesa, ang kanin para tayo ay kumain na. Mapapasarap ang kain nito. Lalo na at ang malunggay, galing sa tanim ng kapitbahay. Salamat sa aking kapitbahay. So, eto nga po tayo. Ang rice, ang malunggay, at syempre, konting sosyal naman mga kaibigan. Slices of oranges. Ayan. Mapapasarap ang lapang nito. Kaya tara na. Kain na tayo. O, diba? Ang taray ni Kakang. Ayan, makikita nyo na po kung gaano kagaling kumain ni Kakang sa Dalikan. Ini-enjoy ko na po ang ating menu for the day, ang inabraw or dinengdeng sa ating mga inukan. So this is Katie inside the kitchen.